Siyempre, bago tayo dumako sa ating news, basahin muna natin to mga kapatid. Galing sa Political Outlook at siyempre, ito po yung mga naging usap-usapan. No? Marami pa, ito lang munang ikiklips natin. No? Nasaan po kayo dyan, Mr. Madriaga? Parang ano ata, group picture eh, no? Ako po ata yung nagpicture sa kanila. Paniniwalaan ba to sa sa hearing? Sa korte ba pagka ganito pwedeng paniwalaan? Hindi niya na alam kung anong isasagot niya eh, no? Siguro, ganito kasi ang nangyari daw. Bawal magtanong yung mga attorney or kampom ni BP Sara. So sila ang nagtanong kay Madriaga. Eh, nagkandalito-lito na siguro yung script. Hawak niya ang script. Ngayon, nalito na siguro siya, no? Pati sa mga bag, etc. No? Bro mo, paniniwalaan ba yan ng kortehan na ako po ata yung nagpicture sa kanila? Tapos sasabihin pa nila na lahat daw ng statement ni Ramil Madriaga, kumbaga parang wala lang. Eh bakit nyo pa pinatawag yan dyan sa di ba? Dyan sa hiringan ninyo. Tapos parang hindi pala nakaka-apekto lahat ng sinabi niya, kaya lang hindi nakaka-apekto or parang hindi ito, parang wala na parang babaliwala na nila kasi sa susunod daw na hearing, hindi na raw kasama si Ramil Madriaga. Pinalpak kayo, no? Oh, iba ho kasi, kapag nananaig ang kasinungalingan, nag-iiba-iba. Dito, napaka-solid na nito. Lahat ng hearing dyan, no? Na mini-mini hearing, mini-trial ninyo kuno. Lahat ng yan for the record, di ba? O kung ipanoorin niya ng Korte Suprema bago mag-hearing or iyan ang pinaka-ebidensya, no? Na puro kapalpakan lang yung mga pinagagagawa niyo dyan. Akala ko pag may Madriaga na kayo, matindi na eh. Tapos ngayon si Trillanes na. Susunod, malalaman natin yan mga kapatid. Si Saldico, nahuli na pero ewan ko kung talaga nahuli kasi may nagsasabi din na parang fake news. Malalaman natin yan, no? Kasi mismong Pangulo pang nag-post daw no? Na nahuli na daw. Nahuli Sige, kung ibibigay sa Pilipinas or kung nahuli nga talaga. Okay mga kapatid, nood na po tayo ng balita. Ito yung ating galing sa Pinas News Insider, Big Good News AFP, emergency meeting, may malaking pasabog kay BP Sara. Kasi parang may may hidden message itong si BP Sara nung nag-announce po siya, no? Ito naman kasi mga AFP natin, ewan ko ba kung bakit ganyan. Ano ba, bulag ho ba kayo sa katotohanan? O tayo ba'y bulag dyan? Na hindi natin nakikita na itong pamamahala ng gobyerno ngayon, kapalpakan na lahat? Hindi nyo ba nakikita yan? Pwera na lang kung namalitahan din kayo, ha? O, yun lang ho ang aking tanong dyan. Kasi parang kalokohan naman na hindi nyo alam yung mga nangyayaring kagaguhan dyan sa sa gobyerno natin ngayon. Okay, i-play na ho natin. Ano po ba ang meron dito? Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang tila sadyang hindi na talaga mananaig ang kasamaan laban sa kabutihan. Dahil tila talo na ang gobyernong ngagva ni Marcos Jr. sa hanay ng mga naka-uniforme. Ito ang matinding hatol ng mga retired general matapos bumitaw na at naglabasan na para kalampagin ng palasyo at si Marcos Jr. Karamihan sa nagpapahayag ng kanilang damdamin, hindi lang naman sa sumusuporta sa Duterte. Minsan kahit hindi mga kaalyado, nagsasalita na rin sila na talagang hindi na maganda yung nangyayari ngayon sa gobyerno, di ba? So ibig sabihin itong mga retired, yung mga nagsasalita. Sana diyan sa loob yung mga active pa, sana magsalita na din kayo, Isipin niyo po yung nangyayari sa atin ngayon, puro kapalpakan na eh. Siguro kung magtutuloy-tuloy tayong ganito, ay wala, lulubog lalo ang Pilipinas nating mahal. Ako tanggap ko naman na pwedeng lumubog ang ating Pilipinas kung talagang lulubog tayo na wala ng pag-asa. Wala nang mga natitirang mga pwedeng magpatuloy ng pag-asa. Kaso may Duterte sayang. Buti sana kung wala na, lahat puro kurakot na, di sige na. Diba? Wala ganun talaga Pilipinas kaso nakakita tayo ng pag-asa. Huwag ho natin sayangin to. Huwag kayong tanga-tanga. Doon sa mga tanga-tanga,
sa mga matatalino na maka-Duterte. Maraming salamat po sa inyong suporta. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell Alright. para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, talo ang Marcos administration sa hanay ng mga naka-uniforme. Ayun. Ito ang tila matinding hatol ng mga retired general kay Marcos Jr. Ayon kay retired General Virgilio Reyes Garcia, ang pag-atras ng personal na suporta ni Colonel Odi Mungao kay Marcos Jr. ay hindi paglabag sa batas o regulasyon ng AFP, kundi isang personal na pahayag na protektado ng konstitusyon. Ibinunyag ni Garcia na ang matinding mensahe ni Mungao ay ipinadala lamang sa isang pribadong group chat ng mga mason at hindi para sa publiko. Gayunpaman, malinaw umano ang laman nito. Binawi ng opisyal ang personal na tiwala sa Pangulo dahil Yon. sa pagkawala umano ng moral ascendancy bilang Commander-in-Chief. Matapang at welta pa ni Virgilio Garcia. Hindi po natin alam kung gaano kalawak ito, pero tandaan po ninyo, nung nakaraang eleksyon, talo ang mga kandidato ng administrasyon sa uniformed personnel. That in itself is a declaration of trust and support. Matapang na tinukoy pa ni Garcia ang mga mahalagang issue na ayaw umanong harapin ni Marcos Jr. mula sa aligasyong paggamit ng ipinagbabawal na gamot hanggang ngayon na paratang ng di umano'y pagiging mastermind sa nakawan at pagkakadawit ng mga kamag-anak sa mga anomalya. Dagdag pa niya, hindi raw totoo na walang bigat na mga pahayag at ebidensyang inilalabas sa mga testigo dahil ayon sa kanya, sinasalamin rin ng pagbagsak ng trust ratings ni Marcos Jr. Lalo na sa NCR kung saan ang ito ay negatibo na. Harapin ninyo ang mga aligasyon, huwag ninyong iwasan ang ebidensya. Take them to court, doon magpaliwanagan, giit ni Garcia. Dahil sa maling akala na bawal magsalita ang mga naka-uniforme, hindi natin alam kung gaano nakarami at gaano nakalawak ang nawawala ng tiwala. Pero tandaan ninyo, nung nakaraang halalan, talo ang mga kandidato ng administrasyon sa hanay ng uniformed personnel. Iyan mismo ay isang tahimik ngunit malinaw na deklarasyon ng kawalan ng tiwala at suporta. Colonel Andy Mingao did not commit any crime or violate any AFP regulation by privately declaring his personal withdrawal of support for Mr. Bongbong Marcos, who has lost for moral ascendancy to govern. Note, his mental health due to prolonged use of is a grave national security concern. Under detention of custodial investigation, Colonel Mungao has the right to remain silent to an attorney of his choice and to be assisted by the council at all times. He cannot also be compelled to surrender his cell phone without violating the Data Privacy Act. Evidence obtained in violation of these basic rights are inadmissible in court or in any administrative proceeding. BBM, Ayan na. nilaglag na si Tambi. Oo. Ito malapit na to ha. Matagal ko na pong sinasabi yan. Gusto ko yun BBM nilaglag na si Tambi. Hoy! Gusto ko yun. Saldi ko nilaglag si BBM at si Tamba. Ngayon naman, ang sarap pakinggan kung ilalaglag ni BBM si Tamba. Kasi Tamba magsasalita din. Sila mag-aaway, di ba? Yan. Abangan natin yan. Tara, tuloy. Mangyayari yan. At unti-unti na po. Mamaya pag-uusapan natin dahil may naririnig na naman ako. O galing sa ating nangyayari naman po lahat ng mga ating binabanggit. Nangyari Oo. na po. Ha? O eto, meron na naman ako nadinig sa ating intel. Pag-usapan natin mamaya. O, yan po ang mga pag-uusapan natin. Huwag pong kakalimutan. Sana po i-like nyo po agad itong video na ito. Pagpasok nyo pa lang, like nyo po. Yes. Napaka-importante sa atin yan. No, konting lambing. Nagulat daw si Pangulong Bongbong Marcos sa isiniwalat ni Ramil Madriaga sa Oo, House Justice Committee nagulat. na may kasunduan sila ng mga Duterte na bababa siya sa pwesto sa taong 2025. Wala raw ganyang kasunduan. Ang Pangulo po, hindi po yan mga ngampanya para lang po ibigay ang posisyon. Hoy! Auntie Claire, ang nagsasalita si Madriaga. At si Madriaga halos ayaw paniwalaan at sinusukan ng taong bayan. Kriminal daw di umano at may mga kaso pa.
Tapos siya nang kinuha ninyo. Tapos gusto nyo lahat ng sasabihin niya, paniniwalaan nyo. Oh. What the F, man? Ito si Auntie Claire talaga, natutuwa ako dito eh. Ito yung parang ano eh. Ano na to, dalawa lang naman siya, no? Ganito siya. Kailangan niyang gawin yan kahit ayaw niya na kasi napasubo na siya. Sa madaling salita na lang, no? Yung isa naman, talagang ganyan na siya. Wala ka nang magagawa doon. Oh. Kahit kanina. Ang sabi ko po natin, nangako po siya na siya'y magtatrabaho para sa bayan at tatapusin ang termino. Did you get a reaction from him? Oy, gusto ko yun, gusto ko yun. Gusto ko yun. Yung tatapusin yung termino. Salamat kung ganon. Walang extension na mangyayari, walang tsa-tsa na mangyayari, tatapusin yung termino. Saan kaya pupunta yung pag natapos yung termino? Magkakatotoo kaya yung lame duck? On that particular point. Siya po ay nagulat. Siya Dahil po ay hindi po ganun ang Pangulo. Tanong lang ha, ito hindi totoo. Magtatanong lang tayo, bobo ka ba, ama ng Claire? Tanong lang po. Saka isa pa hong tanong, gago ka talaga ba? O sadyang mabait ka? Yan yung mga tanong ko. O kaya, siguro, yun eh, nabobobohan kasi ako, kaya nga tinatanong ko kung bobo talaga siya. Attorney naman yan eh. Hindi yan bobo, di ba? Attorney yan eh, kaya nga gusto kong itanong kung bobo siya. Yun lang po. Okay. Dito muna tayo. Nagulat si Bongbong Marcos kasi sabi may term sharing. Ibig sabihin, Term sharing. mauuna muna magiging presidente si Bongbong, tapos si Sara naman ang susunod. Kalok. Gagi ang pusa. Gagi! Term sharing! Tarantado. Leche talaga itong mga taga-kabila. Kung ano-ano na lang ang mga pinag-iimbento. Kala mo, bumubuhay ng patay eh. Pang mga kalawakan yung mga ano nila eh, no? Mga, wala sa bagay, heavy. Baka malakas bumatak ng tali. Po yun. Kasi, anong purpose? Ah. Diba? Kailangan, gagawa ka ng isang bagay, may dahilan. Yes, syempre. Anong purpose magta-term sharing si Bongbong at saka si Sara? Kung ganun lang din pala, di sana, tumuloy nang tumakbo si Sara bilang presidente, alam naman niya mananalo siya eh. At that time, hindi po lumulutang sa survey si Bongbong Marcos. Sa katunayan, lamang pa nga si Lenny kay Bongbong Marcos sa survey that time eh. Naiintindihan? Nung bumaba lang si Sara bilang vice president, doon lang umangat si Bongbong kasi sinuportahan na ni Sara si Bongbong Marcos. So sa madaling salita, walang dahilan bakit nagte-term sharing sila sa parte ni Sara. Pangalawa, si Bongbong din wala ring kadahi-dahilan na bakit i-share niya kay Sara. Oo nga naman. 'Di ba? Anong purpose? Tatandaan po natin, ang nag-convince lang kay Sara na suportahan ang Bongbong Marcos ay si Amy at saka si Chavit. At alam po yan ng mga Pilipino. Hindi nga alam ni PRRD yan eh. Kaya nga may kasalanan sa atin si Amy. Pero kalimutan na natin yung kasalanan niya. Pero yan po ang dahilan. So walang ka-purpose yung term sharing. Ito pa. Bawal po yun. Kasi sa madaling salita, hindi nyo nire-respeto yung boto ng taong bayan. Kaya syempre, pumalagang Malacanang. Di ba? Dahil pag sinabi, teka muna, term sharing, may usapan pala. Pero si Bongbong Marcos hindi pumayag. Kasi hanggang ngayon, siya pa rin ang nakaupo. So mapapatunayan na loko-loko si Bongbong Marcos, traidor siya sa taong bayan, tapos traidor din siya kay VP Sara. Oo. So, no choice siya eh. Di ba? Oo, courier siya doon, wala siyang pagpipilian. Kahit saan man doon, masama pa rin, Hindi talaga po pwedeng merong term sharing na unawaan nyo. Kasi kung meron talagang term sharing, for discussion purposes, paano kung meron nga? Malalagay sa alanganin si Bongbong Marcos. Oo. Dahil hindi siya sumusunod sa kasunduan. Traidor siya. Nakuha po natin. Kasi ayaw niya nang bitawan yung posisyon niya. Dyan kilala ang mga Marcos. Pag napaupo yan, hindi na bibitawan ng kapangyarihan. Swapag sa kapangyarihan ng mga Marcos. So, mati dito
ang mga Marcos sa sinabi ni Madriaga na merong kasunduang term. Sharing. Term sharing. May bersyon din ng kwento si Senador Amy Marcos para kontrahin ang testimonya ni Remil Madriaga. Mayo taong 2021 pa lang nag-uusap na silang tatlo at talaga itinutulak daw nilang si VP Sara ang tumakbo bilang presidente. Gate niya, wala na pag-usapang term sharing sa pagitan ni Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara noong panahon ng kampanya. He will file October 6 as instructed. Pero sana somebody will file as his VP. Kasi nakakatawa naman walang katandem. Yun ang pinapaliwanag ko kay VP Sara Mayora noon. Tsaka ilang beses niya nang inulit to, yung ganyan niya, pero yun at yun pa rin ang meaning, hindi nababago. No? Na walang katandem, etc. ganyan, kaya pumunta si PBBM, doon, kabisado ko na nga eh. Sinuyo nila nung birthday, pinuntahan, no? Si BP Sara, pinuntahan, ganyan. Hindi nga daw magkakilala ng personal si PBBM tsaka si BP Sara. Ang nagpakilala lang si Amy Marcos. Natatakbong presidente si BP Sara, akala ni Madam Amy, tapos magiging vice president niya si PBBM. Ang nangyari, sabi po ni BP Sara, hindi siya tatakbo. So, si BBM na lang yung tatakbong presidente at magiging vice president na lang si BP Sara. Yun ho yung kwento. Hindi ako magsasawang paulit-ulitin yan dito. Ganyan, no? Lagi na ulit ganyan at walang. Sa kabila kasi, dahil puro kasi nungalingan, kung ano-ano, nag-iiba-iba sila. Kay Madriaga pa lang, durog na sila eh. So, yung kaninang pinakita sa picture, nasan ka dyan? Ako po atang kumuha ng picture sa kanila. Diba? Si Madam Amy consistent kung sumagot, Still totoo. hoping you will run and he will slide down to BP ASAP. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, etong si Madriaga, peke talaga yan. Oo. Isipin mo, siya pa ang nakakaalam ng term sharing. Samantalang si PRRD nga hindi alam yung term sharing na yan. Tsaka si Madriaga nga pala, no? Sa Pampanga, yung mga mall na binanggit niya, may mga lumaki doon, wala daw mall doon. Di ba? Sabi ko nga, grabe, katindi talaga tong ano na to, pagsisinungaling, no? Tapos ngayon, ayaw na nila papuntahin. Palpak eh. Siguro hanggang dito na lamang muna tayo mga kapatid, ano? Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung bakit tayo nagre-reaction video, kasama kayo, iisa damdamin natin, pwera dun sa mga taga-kabila, nabugok pa rin hanggang ngayon, huwag na natin sila intindihin. Free to hit naman eh, pwede silang mag-comment dyan, maglatag kayo ng katangahan nyo dyan, mga supporter ni BBM. Sige, comment kayo ng mga katangahan nyo, wala kami magagawa eh. Kayo lang naman yan eh. Basta kami dito, gusto namin kasi mapabuti ang Pilipinas. Para sa bayan ang pinaglalaban namin, hindi para sa iisang tao o para sa pamilya lang namin. Sa inyo kasi, bayad kayo kaya wala kami magagawa. Pero nire-respeto namin yan. Bahala kayo sa buhay nyo. Kami, lumalabang kami para sa katotohanan at para sa bansa namin. Hindi kami katulad ninyo. Bahala kayo sa buhay ninyo. Maraming salamat po sa inyong panonood.